Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kawawang tig-photoshop sa mga pictures ni First Lady Liza. Baka sinibak na daw. Then mamaya punta tayo sa biglang pagtaas ng presyo ng bigas na I don't know kung may kinalaman ang First Lady o wala. Okay, bakit naman sisibakin ang tig-photoshop? May nakalusot na picture ng ating First Lady na I'm sure hindi magugustuhan ng First Lady. Ito, kita ko yung nakita nyo sa thumbnail kanina. Yung medyo malaki dito. You know, very clear. Dito sa leeg, ang daming mataba. May bukol-bukol. Hindi yan magugustuhan ng ating First Lady. Okay, ang dapat ipalabas, ganito. Ito, ang ganda. Ito, picture ng First Lady pag bisita nila ng Pangulo sa Jakarta. Kita nyo ang ganda sa liig. Talagang walang taba-taba. Yan. Yan ang trabaho ng tig-photoshop. Bakit pinabayaan Bakit pinabayaan na lumusot ang yung ganitong picture? Di ba, klaro? Ay talagang masisisanti ang tig-photoshop. Bakit pinabayaan? Next, another sa tiyan naman tayo. Okay, sa tiyan, dapat ganito, makita nyo, yan, ang leeg, talagang malinis ang leeg. Sexy ang leeg, tiyan, yan din, flat na flat ang tiyan. Napaka-sexy ang First Lady. May lumusot na ganito. Makita nyo ang tiyan, talagang butod. Bakit nakalabas yan? Ito, ganun pa rin sa leeg. May bukol-bukol. So, ito, nabasa ko lang ito sa naipost sa YouTube. Mga comment doon, ako. Sisibakin na ang tig-photoshop. Tinatanong pa, magkano kaya ang sweldo ng tig-photoshop sa mga litrato ng ating First Lady? Anyway, bahala na sila dyan sa kanilang itsura. Basta ko, kung ano ang itsura ko, yun na yun. Lahat po tayo, dapat tanggapin natin ano yung ibinigay ng Diyos na ang ating itsura. Huwag nang i-photoshop. To me, yung pag i-photoshop mo, hindi ka totoong tao. Hindi mo tinatanggap ang sarili mo. Tapos, di ba panluloko na yon sa taong bayan? Lalo na you're a First Lady tapos ayaw mong ipakita yung tunay na sa'yo. Okay, punta naman tayo sa presyo ng bigas. Grabe, controversial pa ngayon yung price cap, yung ceiling na nilagay ng ating gobyerno hanggang 41 to 45 lang ang presyo. Ang daming naluluging mga negosyante. Okay, kahapon, may nag-deliver sa akin ng yung paborito kong dark chocolate. Ito po yung daming. Ito yung niluluto. Iniinom talaga. Nilalagyan ng honey. Ito naman yung diritsong kinakain, sweetened. Kain diretso. So yung suki ko, nung nabayaran ko na, Brad, okay kay mag-upload pa ako ng aking vlog tungkol sa mataas na presyo ng bigas. Ganun ang magpapaalam na ito dark chocolate, organic,
homemade. Very healthy po ito. Hindi katulad ng mga chocolate na nabibili. Masyadong matamis. That can cause cancer. Hindi siya matamis. So, paalam na ko, no? Mag-upload ako ng video tungkol sa pagtaas ng presyo ng bigas. Nako, tumawa siya at kumudkod ng ulo. Ano siya? Alam mo, Brad, sabi niya, usap-usapan sa amin. Ang dahilan daw, bakit nagkakaproblema tayo, mga mataas na presyo, may problema ang presidente. Anong problema? Ang usap-usapan sa amin, ang asawa daw eh. Yes. Talaga, ang asawa daw eh. Nako. Sabi ko, bakit naman, Brad? Ang dami niyang mga pinaliwanag. Nako. Tumawa na lang ako mamaya. Sige na, Brad. Yun na, malis na. So, habang nag-upload ako ng aking vlog, sabi ko, ano naman itong nangyayari sa ating bansa? Na imbes na bayan babangon muli, wala na, nagkakahirap-hirap na tayo. Sa presyo ng bigas, hindi naman tayo nagkukulang ng may stock pa naman tayo ng bigas. Hindi naman rason yung binabagyo tayo, kaya tumataas ang presyo ng bigas. Mula pa pagkabata ko, 64 years old na ako ngayon. Lumaki ako sa La Union. Nako, grabing bagyo na naranasan ko nung bata pa ko. Nung na-assign na lang ko sa Mindanao, medyo nawala na yung bagyo. Paminsan-minsan lang magkabagyo dito sa amin, sa Region 10. Hindi rason yung mga bagyo kung bakit magtaas ng presyo ng bigas. Bakit nagtataas ng presyo ng bigas? Yon na yon. Mismo ang Pangulo ang umamin. Ang tanging dahilan lang, mga smugglers and hoarders. Sobra isang taon na ang Pangulo. Sabi pa niya sa kanyang sona na bilang na ang araw ng mga smugglers and hoarders. Saan ngayon? May nahuli, may nakasuhan? Pagkakaalam ko, wala pa naman. Inspection lang. Inspection, mamaya nag-photo ops, Speaker Martin Romualdez. Trabaho ba ng Speaker of the House na mag-inspect ng mga warehouses? Hindi ba ang trabaho ng Speaker of the House doon lang sa gagawa ng batas? Bakit nandun siya sa Ay nako, mga talaga politiko. Lang, gusto nilang makita ng taong bayan na parang gumagawa ng kabutihan. Kailan ang taong bayan hindi na maloko ngayon. Social media na ito. Ang bilis ng kuro-kuro. Exchange of ideas sa comment section. Nako. So, sabi ng kaibigan ko, Johnny, sabi niya, useless yung mga inspection na yan ng mga warehouses na kahit walang papeles, nagagawan pa rin niya ng paraan. Magpi-15 days na. Yung ipinakita ni Speaker Romualdez na-inspect nila yung 3 warehouses sa Bulacan. Worth 500,000 pesos na mga bigas. Imported from Thailand, Cambodia, Vietnam. 202,000 sacks of rice. Ganun lang. Anong update natin ngayon? Wala. Tahimik na. Ibig sabihin,
Wala na yon. Naayos na. Kaya, ang problema natin talaga, smugglers and hoarders. Kahit ang sibuyas, tumataas na naman. Kaya, nagkandak na naman ng hearing sa House of Representatives. Sinabon ng mga kongresista ang taga Bureau of Plant Industry, taga Department of Agriculture na namomonitor na nila, tumataas ng presyo, wala silang ginagawa. According to Congressman Barzaga, ito yung modus operandi ng mga hoarders. March, harvest na, dahil summer eh. Bibilhin lahat yan ng mga traders. Ayaw nilang ibenta. I-stock lang sa isang aircon nga bodega. So, import ang gobyerno. Pagdating ng import, yan, kwarta na naman yan, yun ang ibibenta. Pagdating na ng, ito na, bare months. September, October, November, December, yan na, unti-unti na nilang i-release yung na-hoard, na-stock nila ng mga onions. Oh. So, baka maulit na naman ngayong December, baka aabot na naman ng 500 to 700 pesos ang presyo ng sibuyas. So, yon ang kinakatakutan ng ating mga mambabatas, both congressmen and senators nung budget hearing. Tinatanong ng mga kongresista, yung mga undersecretaries ng Department of Agriculture, can you assure us na yung nangyari noon na grabing pagtaas ng presyo ng sibuyas noong December ay hindi mangyayari sa bigas? Nako, wala, nautal, walang maisagot ang mga undersecretaries. Wala silang as in blank wall. Bakit? Kasi sa tingin ko, alam nila yung nangyayari sa loob. Hindi lang sila makapagsalita. Merong mga kaganapan dyan na yun na, yung nagpapataas ng presyo. Kasi ang mga smugglers, hoarders, may mga BFF sa ating gobyerno. Kaya, wala, ang kawawa po ang taong bayan.